Isang baso ng kumukulong kape sa mukha. Iyon ang pabaon ng biyenan ko sa burol ng aking ina habang ang asawa ko ay nakamasid lang. 10 taon akong naging alipin ng huwad na utang na loob. Subalit hindi ako napaso, kundi ako ay nagising. Inakala nilang sinipa nila ang isang asong ulol, hindi nila alam na nilikha nila ang halimaw na lalamon sa kanilang yaman. Handa na ba silang maranasan ang tunay na impyerno? Ang baho naman dito, amoy estero at pinaghalong murang kape. Ganito ba talaga kapag mahirap ang namamatay? Anton, nakakasulasok ang hangin, parang didikit sa balat ko ang kamalasan ninyo. Nakasubsob ang mukha ni Sari sa malamig na salamin ng kabaong maingat na pinupunasan ng mantsa ng luha sa ibabaw nito gamit ang panyo na binurda pa ng kanyang ina. Nagsusumamo ang kanyang mga mata nang mag-angat siya ng tingin sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Suot ni Doña Carmen ang mamahaling itim na bestida at mabibigat na alahas na tila tahasang nang iinsulto sa payak na punerarya. "Ma, parang awan niyo na po." Nanginginig ang boses ni Sari. "Nagdadalamhati po ang mga tao. Igalang naman po natin si Mama kahit ngayon lang." Umikot ang mga mata ni Doña Carmen. Sa isang mabilis na kumpas ng kanyang kamay na puno ng diamante, isinaboy niya ang hawak na mainit na kape direkta sa mukha ni Sari. Gumuhit ang nakapasong init sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang leeg at tumagos sa manipis niyang itim na damit. Namanhid ang buong katawan ni Sari. Walang luhang pumatak, walang sigaw na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagguho ng kanyang mundo habang ang barakong kape ay tumutulo mula sa kanyang baba, patakip sa salamin ng kabaong. Bumaling ang mga mata niya sa kanyang asawang si Anton. Naghintay siya ng pagtatanggol ng isang galaw ng pag-aaruga, ngunit umiwas lamang ito ng tingin. Lumapit si Anton hindi upang punasan ang kanyang mukha, kundi upang bumulong ng mga salitang mas masakit pa sa lapnos ng kape sa kanyang balat. "Mag-sorry ka na kay Mama Sari. Huwag ka nang gumawa ng eksena na nakakahiya sa mga tao." Dahan-dahang itinaas ni Sari ang kanyang nanginginig na kamay. Hindi niya ininda ang hapdi ng kanyang balat at ang pamumula ng kanyang leeg. Kinuha niya ang panyo at maingat na pinunasan ng bawat patak ng kape sa salamin ng kabaong. Tila ba inaalagaan niya ang kanyang ina. Sa huling pagkakataon, pinoprotektahan ito mula sa dumi ng pamilyang umalipin sa kanya. Sa bawat hagod ng telang panyo sa salamin, unti-unting namatay ang natitirang pagmamahal at pag-asa niya kay Anton. Kinagabihan ng halimuyak ng murang kape at bulaklak ng patay ay napalitan ng amoy ng inaamag na papel at alikabok sa lumang bodega ng mansyon ng mga De Leon. Ilang oras matapos ang libing, habang sariwa pa ang hapdi ng kanyang mukha, pinarusahan si Sari ni Doña Carmen na maglinis ng imbakan ng mga lumang kahon dahil sa kanyang di umano'y kawalan ng respeto. Nakaluhod si Sari sa magaspang na sahig tahimik na nagbubukod ng mga basurang papel. Dito siya nababagay sa paningin nila sa piling ng mga itatapon na. Habang hinihila niya ang isang mabigat na kahon, sa pinakasulok ng silid, isang kupas na brown envelope ang dumausdos mula sa siwang nito. May nakasulat na pangalan ng kanyang yumaong ama. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Sari nang buksan niya ang laman nito. Isang lumang dokumento ng life insurance na nakapangalan sa kanyang ama at nakalakip dito ay isang punit na tseke na naglalaman ng malaking halaga mula sa isang pamilyar na bangko. Kumunot ang kanyang noo nang suriin niya ang mga detalye. Ang petsa ng tseke ay eksaktong buwan bago bayaran ni Doña Carmen ang ospital ng kanyang ina. 10 taon na ang nakararaan. Walang perang inilabas ang mga De Leon mula sa kanilang bulsa. Ginamit nila ang pera ng kanyang ama upang bayaran ang pagpapagamot ng kanyang ina at ginawa siyang alipin sa ngalan ng isang huwad na utang na loob. Sumikip ang lalamunan ni Sari, hirap na hirap siyang huminga, habang pilit kinakalma ang panginginig ng kanyang mga tuhod.
Sisigaw ba siya at sisingilin ang mga demonyong nasa itaas o lulunukin niya ang katotohanan ito upang magplano ng isang paghihiganting dudurog sa lahat ng kanilang ipinagmamalaki? Hindi pa rin humihiwalay kay Sari ang amoy ng inaamag na papel mula sa bodega kahit pa nakatayo na siya sa harap ng plansahan sa kanilang maluwag na silid. Ang init na nagmumula sa hawak niyang bakal ay tila yumayakap sa nanlalamig niyang kaluluwa. Bumukas ang pinto at pumasok si Anton na walang anumang bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Hinubad nito ang kanyang sapatos at kaswal na umupo sa gilid ng kama. Sa halip na magpakita ng pagsisisi sa naging asal ng kanyang ina, sa punerarya lalo pang bumigat ang mga salitang binitiwan nito. Sari, intindihin mo na lang si Mama. Alam mo namang hindi siya sanay sa mga simpleng lugar. Mabuti nga at pumayag pa siyang makiramay at magbigay ng tulong. Kaya sana, huwag mo nang palakihin pa ang nangyari. Mahigpit na napakagat si Sari sa kanyang ibabang labi habang pilit niyang pinipigilan ang bigat ng damdaming unti-unting sumisikip sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng plansa upang pigilan ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Nais niyang isumbat ang nadiskubre niyang katotohanan tungkol sa pera ng kanyang ama, ngunit alam niyang wala siyang laban sa ngayon. Kailangan niyang maging yelo sa gitna ng nag-aapoy niyang galit. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng mainit na plansa sa pinakatagong bahagi ng kwelyo ng mamahaling polo ni Anton. Hinayaan niya itong magtagal doon ng ilang saglit, sapat lamang upang mag-iwan ng isang maliit at sunog na marka. Ito ang kanyang unang tahimik na paglaban, isang marka ng lason na dadalhin ng asawa niya nang hindi nito nalalaman. Kinabukasan ng katahimikan ng umaga ay binasag ng masiglang kwentuhan ng mga senyora sa sala. Inutusan si Sari na magsilbi sa mga mayamang amigas ni Doña Carmen. Sa loob ng kusina, maingat niyang tinitimpla ang kape, tinitiyak na perpekto ang sukat ng asukal at gatas. Tinititigan niya ang maitim na likido na tila ba isa itong lason na nais niyang ipainom sa kanila, ngunit walang emosyong bumakas sa kanyang muka. Dahan-dahan siyang lumapit sa hapagbitbit ang mamahaling tray. Habang inilalapag niya ang mga porselanang tasa, hindi pinalampas ni Doña Carmen ang pagkakataon na hiyain siya. O hayaan niyo na yang si Sari. Charity case lang namin yan, alam niyo naman utang na loob. Wala kasing alam sa negosyo kaya sa bahay na lang naglilinis. Ngumiti ang mga ginang na may halong pandidiri habang nakayuko lamang si Sari at tinatanggap ang bawat panlalait. Ngunit sa likod ng kanyang maamong mukha, matalas ang kanyang pandinig. Nakinig siya ng mabuti habang pinag-uusapan ng mga matatanda ang isang malaking transaksyon tungkol sa mga nakatagong ari-arian at paglipat ng pondo sa isang hindi kilalang kumpanya. Itinanim ni Sari ang bawat pangalan at numero sa kanyang isipan, tahimik na nag-iipon ng mga bala. Pagsapit ng gabi umuwi si Anton na may kakaibang sigla sa mga mata. Habang nag-aayos ng higaan si Sari, biglang nagliwanag ang screen ng naiwang telepono ng kanyang asawa sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang lumitaw mula sa pangalang Client A. "Can't wait to see you again, babe. Thanks for the wonderful night." Parang may matulis na yelo na itinarak sa dibdib ni Sari. Ang lalaking ipinagsisilbihan niya, ang asawang nagbulag-bulagan sa kanyang pagdurusa, ay nagpapakasaya sa bisig ng iba. Hindi na luha ang namuo sa kanyang mga mata, kundi isang nagyeyelong determinasyon. Nang pumasok si Anton sa banyo upang maligo, naiwan nitong nakabukas ang laptop sa study table. Dahan-dahang humakbang si Sari palapit sa makina. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang maghanap siya sa mga files hanggang sa makita niya ang isang dokumentong naglalaman ng mga pangalan mula sa usapan ni na Doña Carmen kaninang umaga. Mabilis niyang isinuksok ang kanyang maliit na flash drive at sinimulan ang pagkopya ng mga file. Nakatitig siya sa asul na linya na nagpapakita ng pag-usad ng paglipat ng dokumento, bawat porsyento
ay tila isang mabagal at mabigat na pagtibok ng kanyang puso. 70%, 80%, walang ano-ano, dahan-dahang pumihit ang seradura ng pinto ng banyo. Mahuhuli ba siyang hawak ang ebidensya ng kanilang mga kasalanan habang ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng makina? Ang sikat ng araw sa labas ng mansyon ay tila nanunukso sa madilim na nararamdaman ni Sari. Sa halip na bigyan siya ng pagkakataong namnamin ang pait ng kanyang mga natuklasan sa bodega at laptop ni Anton, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Carmen na tila isang latigo na humahagupit sa kanyang katahimikan. Inutusan siya nitong bumili ng mga mamahaling gamot sa isang kilalang butika sa sentro ng syudad dahil ayaw raw ng matanda na maubusan ng kanyang mga bitamina at pampakalma. Habang naglalakad sa gitna ng mataong komersyal na lugar, parang lumulutang si Sari sa kawalan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat dala ang lihim na bigat ng flash drive na nasa loob ng kanyang bulsa. Naisipan niyang magpahinga muna sa tapat ng isang marangyang restaurant upang kumuha ng hangin, ngunit ang kanyang mundo ay tila biglang huminto sa pag-ikot nang mamataan niya ang isang pamilyar na sasakyan sa tapat ng kalsada. Iyon ang sasakyan ni Anton. Mula sa malaking bintana ng restaurant, nakita niya ang kanyang asawa na masayang tumatawa habang kausap ang isang babaeng banyag ang kagandahan at balot ng mamahaling sutla ang katawan. Hindi ito isang simpleng pagpupulong sa negosyo. Nakita ni Sari kung paano hinawakan ni Anton ang kamay ng babae at dahan-dahang inilapit ang mukha nito upang maglapat ang kanilang mga labi sa isang matamis at mapusok na halik. Ang hangin sa paligid ni Sari ay biglang naglaho. Naramdaman niya ang matinding paninikip ng kanyang dibdib, tila may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa mawalan ito ng dugo. Ang supot na naglalaman ng mga mamahaling gamot ni Doña Carmen ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang mga botelyang salamin ay humampas sa semento, nagkadurog-durog ang mga ito, at nagkalat ang mga tableta sa paanan ni Sari, kasabay ng pagkabasag ng huling piraso ng kanyang dignidad bilang asawa. Nakatitig lamang siya sa nagkalat na gamot, hindi magawang gumalaw, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Sa gitna ng kanyang pagkagunaw, isang malambot na kamay ang dumapo sa kanyang balikat. Isang eleganteng ginang na may maamong muka at nagsusumamo na mga mata ang lumapit sa kanya. "Iyaayos ka lang ba? Hayaan mong tulungan kita." Ang malambot na boses ng ginang ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Sari. Ito si Tita Flor. Sa kabila ng marangyang suot nito, walang bahid ng pagmamataas sa kanyang mga kilos. Yumuko ang ginang at nagsimulang tulungang pulutin ang mga hindi nabasag na gamot. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Flor ang matinding lalim ng hapis sa mga mata ni Sari, isang uri ng sakit na alam niyang hindi basta-basta nagagamot ng anumang medisina. Kinuha ni Flor ang isang malinis at mabangong panyo mula sa kanyang bag at dahan-dahang iniabot ito kay Sari. Ang panyong yon na may burda ng maliliit na bulaklak sa gilid, ang kauna-unahang bagay na nagparamdam kay Sari na siya ay isang tao pa ring karapat-dapat kalingain. "Salamat po," no, halos pabulong na sabi ni Sari. Habang tinatanggap ang panyo ang kanyang boses, ay paos dahil sa nakabarang bukol sa kanyang lalamunan. Nang makauwi si Sari sa mansyon ng hapong iyon, tila isang masamang panaginip ang sumalubong sa kanya. Naroon na si Anton nakaupo sa sofa at nanonood ng balita na tila walang anumang nangyari. Nang lumapit si Sari upang magmano, ang matapang na amoy ng pabango ng babaeng kasama nito kanina ay tila sumampal sa kanyang mukha. Pumasok sila sa kanilang silid at sinubukan ni Anton na lumapit sa kanya. Inilalagay ang kamay sa kanyang baywang at nag-aayang matulog ng magkatabi na tila sila ay isang normal at masayang mag-asawa. Paano magagawang
Humiga ni Sari sa tabi ng lalaking ito habang ang bawat hininga nito ay nagpapaalala sa kanya ng pagtataksil na nasaksihan ng kanyang sariling mga mata. Paano niya matitiis ang init ng katawan ng asawang amoy na amoy pa ang pagkakasala sa ibang bisig. Sa loob ng silid na yon, ang katahimikan ay tila isang pader na namamagitan sa kanila ni Anton. Nadama ni Sari ang dahan-dahang paglapit ng iyong asawa, ang bigat ng kamay nito na pumatong sa kanyang balikat at ang paghinga nito na malapit sa kanyang leeg. Ngunit sa halip na init ng pag-ibig ang tanging naramdaman ni Sari ay ang matinding pangingilabot. Ang bawat haplos ni Anton ay tila abo na nagpapadumi sa kanyang balat, lalo na't sariwa pa sa kanyang balintataw ang larawan nito na humahalik sa ibang babae. "Anton, please." Pabulong na, sabi ni Sari. Dahan-dahang inilalayo ang kanyang katawan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. "Hindi ko pa kaya. Sariwa pa ang sakit ng pagkawala ni Mama. Hayaan mo muna akong magluksa." Nakita ni Sari ang pagdilim ng mukha ni Anton sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Ang pag-unawa na inaasahan niya ay napalitan ng inis at nasugatang ego. 10 taon na tayong kasal, Sari. Pagod ako sa trabaho, pagod ako sa mga problema ni Mama, at pagkatapos ay ganito ang sasalubong sa akin. Huwag mong masyadong abusuhin ang pagdadalamhati mo. Padabog na tumayo si Anton at lumabas ng kwarto. Ang marahas na pagtikom ng pinto ay naging hudyat ng muling pagkakaroon ng katahimikan sa silid, ngunit para kay Sari iyon ang simula ng kanyang tunay na kalayaan. Kinaumagahan bitbit ang calling card na ibinigay ni Tita Flor, tinahak ni Sari ang landas patungo sa opisina ng ginang. Ang gusali ay hindi kasing garbo ng sa pamilyang De Leon, ngunit ang bawat sulok nito ay nagpaparamdam ng tibay at dignidad. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng tahimik na opisina, naramdaman ni Sari na hindi siya nag-iisa. Ibinunyag ni Tita Flor ang isang lihim na matagal nang nakabaon sa limot. Siya rin ay naging biktima ng mapanirang kapangyarihan ni Doña Carmen noong kanyang kabataan. "Huwag kang matakot sa mga numero, Sari." Ang malambot na boses ni Tita Flor ay tila isang gabay sa gitna ng kadiliman habang ipinapakita nito ang mga bank accounts ng kumpanya. Ang mga numerong ito ang nagsasabi ng katotohanan na pilit nilang itinatago. Dito mo makikita kung paano kanila ninanakawan ng iyong kinabukasan. Ngunit ang pansamantalang kapayapaan na naramdaman ni Sari sa piling ni Tita Flor ay mabilis na naglaho nang makabalik siya sa mansyon. Pagpasok pa lamang niya sa sala, nakita niya si Doña Carmen na nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na gamit. Ang mga damit ng kanyang yumaong ina, ang mga huling gunita na tanging hawak ni Sari ay hawak-hawak ng matanda at isa-isang pinupunit ng walang habas. Ang tunog ng tela na pilit na hinihiwalay ay tila bawat himaymay ng puso ni Sari na unti-unting pinapatay. "Ito ang parusa sa iyo sa pag-alis mo nang walang paalam." Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit habang itinatapon ang pinunit na scarf sa sahig. "Walang halaga ang mga basahang ito tulad mo at ng pamilya mo." Inasahan ni Doña Carmen na makikita niyang umiiyak at nagmamakaawa si Sari, ngunit nagulat ang matanda nang makitang nananatiling nakatayo nang tuwid ang kanyang minahe. Sa halip na luha, isang malamig at misteryosong nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Sari. Lumapit siya at dahan-dahang pinulot ang pinunit na scarf ng kanyang ina. Maingat itong itinali sa kanyang pulso bilang isang matibay na pangako. "Patawad po, Ma. Hindi na po mauulit." Pabulong niyang sabi, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi na nagsasabi ng pagsuko. Nang gabi ring iyon, habang muling tinitingnan ni Sari ang mga dokumentong itinuro ni Tita Flor, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa mga ilegal na transaksyon ng kumpanya. Ito ang tinatawag na ghost shareholder, ang taong gagamitin ng pamilya De Leon
upang saluhin ang lahat ng kasalanan kapag dumating ang oras ng pananagot sa batas. Nang masuri ni Sari ang pirma sa ilalim ng pangalang iyon, pakiramdam niya ay tumigil ang kanyang paghinga. Ang pangalang nakasulat doon sa mga ilegal na papel ay ang sarili niyang pangalan. Ipapahamak ba siya ng sarili niyang asawa at biyenan upang iligtas ang kanilang mga sarili, habang patuloy nilang ipinaparamdam na siya ay bahagi ng kanilang pamilya? Ang umaga ng Linggo sa mansyon ng mga De Leon ay laging nababalot ng isang uri ng kabanalang may halong kaplastikan, habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa lingguhang misa. Nananatili ang katahimikan sa bawat pasilyo, isang katahimikang tila nagmamasid at naghihintay ng pagkakamali. Para kay Sari ang oras na ito ay hindi para sa panalangin, kundi para sa isang mapanganib na misyon na magpapalaya sa kanya mula sa tanikala ng panlilinlang. Nanatili siya sa bahay sa dahilan na masama ang kanyang pakiramdam, isang kasinungalingang madaling tinanggap ni Anton dahil mas gusto nitong hindi siya kasama sa harap ng maraming tao. Habang hinihintay ni Sari na tuluyang makaalis ang sasakyan ng pamilya, bumalik sa kanyang gunita ang mga nakaraang taon. Naalala niya kung paanong ang boses ni Anton ay tila musika sa kanyang pandinig, noon mapang-amo at puno ng pangako. "Trust me babe, kailangan lang ang signature mo rito para sa expansion ng business natin. Para rin ito sa future natin, di ba?" Ang malambing na sabi ni Anton habang iniaabot ang mga dokumentong hindi man lang hinahayaang basahin ni Sari. Sa bawat lagdang ibinigay niya noon, unti-unti pala niyang isinusuko ang kanyang kalayaan at ipinapahamak ang sariling pangalan. Ang bawat kurit ng pluma sa papel ay tila mga tinik na ngayon ay bumabalik upang tusukin ang kanyang konsensya. Nang matiyak niyang wala na ang lahat, dahan-dahang tinahak ni Sari ang pasilyo patungo sa pribadong opisina ni Doña Carmen. Ang pintong iyon ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa katotohanan at kasinungalingan. Sa bawat dahan-dahang pagpihit niya ng seradura, ang mahinang tunog ng mekanismo nito ay tila isang babala na nagpapabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Ang loob ng opisina ay malamig at amoy mamahaling kahoy at lumang papel. Dito sa gitna ng mga naglalakihang kabinet, matatagpuan ang mga lihim na nagpapatakbo sa imperyo ng mga De Leon. Nanginginig ang mga daliri ni Sari habang binubuksan ang bawat folder. Sa wakas, nahanap niya ang mga orihinal na papeles ng Dami Corporation na nakapangalan sa kanya. Ang mga dokumentong ito ang magpapatunay na siya ay ginamit lamang na kasangkapan sa kanilang mga ilegal na gawain. Mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono at sinimulang kumuha ng mga larawan. Ang mahinang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng pawis na namumuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. Bawat larawan ay tila isang piraso ng katibayan na magbubura sa kanyang pagiging alipin. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, ang marahas na paggalaw ng mga kahoy na sahig sa labas ng pinto ay nagpatigil sa kanyang paghinga. May papalapit na mga hakbang. Mabilis na isinara ni Sari ang folder at nagtago sa likod ng malaking mahogany cabinet. Idinidikit ang kanyang katawan sa pader habang pinipigil ang anumang tunog na maaaring lumabas sa kanyang bibig. Ang anino ng isang katulong ay dumaan sa ilalim ng pinto, tila nag-aalinlangan kung papasok o hindi. Ang marahas na pagkabog ng dibdib ni Sari ay tila naririnig niya sa buong silid. Bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Nang tuluyang lumayo ang mga hakbang, lumabas si Sari mula sa kanyang pinagtataguan. Bago siya lumabas, napansin niya ang isang pluma sa ibabaw ng mesa ni Doña Carmen na bahagyang naliwas sa dating pwesto nito. Dahil sa 10 taon ng paglilinis sa silid na ito, alam ni Sari ang eksaktong posisyon ng bawat gamit ng kanyang biyenan. Maingat niyang ibinalik ang pluma sa orihinal nitong anggulo, isang maliit at masinop na kilos na nagpapakita ng kanyang pagiging maingat
na hindi kailanman napansin ng pamilyang ito. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ang kanyang mga mata, ay napako sa isang pulang drawer sa ibabang bahagi ng mesa na may mabigat na kandado. May kung anong kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan, isang pahiwatig na naroon ang susi sa lahat ng kanyang mga katanungan. Subalit ang katahimikan ng bahay ay biglang nabasag ng tunog ng makina ng sasakyan na pumasok sa malawak na bakuran. Ang marahas na pagbukas ng pangunahing pinto at ang matitigas na hakbang ni Doña Carmen na umaalingaw-ngaw sa hagdanan ay nagpahiwatig ng maagang pag-uwi ng pamilya. Walang ibang matatakbuhan si Sari, kundi ang pintong patungo sa opisina, habang ang tunog ng pagpihit ng seradura mula sa labas ay nagsisimula ng marinig. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanigas, habang ang katotohanan ay unti-unting lumalapit sa kanya sa kabilang panig ng kahoy na pinto. Sa kabutihang palad, bago pa tuluyang bumukas ang pinto ng opisina, mabilis na nakalabas si Sari sa kabilang pinto na patungo sa daanan ng mga katulong. Ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib, ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Pagdating niya sa kusina, ang pawis sa kanyang noo ay mabilis niyang pinunasan at muling isinuot ang maskara ng isang masunuring alipin. Ang araw na yon ay hindi nagtapos sa kaba dahil ang gabi ay nakatakda para sa isang marangyang hapunan na inihanda ni Doña Carmen para sa kanyang mga investor, kabilang na ang pamilya ni Valerie. Ang buong mansyon ay nababalot ng balabal ng kaplastikan. Ang mga kristal na chandelier ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag, habang ang amoy ng mamahaling pabango at pagkain ay humahalo sa hangin. Inutusan si Sari na magsilbi bilang pangunahing utusan, suot ang kanyang simpleng uniforme na tila isang anino sa gitna ng mga nagagandahang bestida. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga bisita, dala ang tray ng mga inumin. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng mga negosyante ay itinatanim niya sa kanyang isipan. Naririnig niya ang mga plano tungkol sa bagong proyekto na gagamit ng malaking pondong alam niyang nanggaling sa mga ilegal na transaksyong nakita niya sa mga dokumento. Sa gitna ng malawak na hapagkainan, nakaupo si Anton katabi si Valerie. Ang bawat haplos ni Anton sa kamay ng babae at ang kanilang malakas na tawanan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Sari. Sa isang pagkakataon, tumayo si Anton at itinaas ang kanyang baso ng alak. "I would like to propose a toast for the woman who truly understands the weight of my ambitions," ang sabi ni Anton, habang nakatitig ng malagkit kay Valerie. "Sa iyong suporta, walang hindi kayang abutin ang kumpanyang ito." Ang bawat bisita ay pumalakpak habang si Sari ay nakatayo lamang sa sulok. Hawak ang pitsel ng tubig, pilit na nilulunok ang pait ng pampublikong kahihiyan na ito. Nang dumating ang oras ng paghahain ng kape, isang mapait na plano ang nabuo sa isipan ni Sari. Maingat niyang tinimpla ang kape para kay Valerie, ang eksaktong timpla at amoy ng murang kape na isinaboy ni Doña Carmen sa kanyang mukha noong araw ng burol ng kanyang ina. Habang inilalapag niya ang tasa sa harap ng babae, tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. "Ang kape niyo, ma'am, isang espesyal na timpla para sa espesyal na bisita," pabulong niyang sabi na may kasamang malamig na ngiti. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Valerie dahil sa kakaibang amoy nito, ngunit binaliwala lamang ito ng babae. Habang ang lahat ay abala sa kanilang mga halakhak, mabilis na nagtungo si Sari sa kusina. Gamit ang kanyang telepono, ipinasa niya ang lahat ng mga larawan at dokumentong nakuha niya kaninang umaga kay Tita Flor. Ang asul na linya sa screen ng kanyang telepono na nagpapakita ng pagpapadala ng data ay tila isang linya ng buhay na maglalayo sa kanya sa impyernong ito. "Natanggap ko na, Sari. Malapit na ang oras." Ang maikling reply ni Tita Flor na nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na lakas. Nang bumalik si Sari sa sala,
upang kumuha ng mga gamit na lilinisin. Nakita niya si Valerie na may inabot na isang maliit at kakaibang susi kay Anton sa ilalim ng mesa. Ang susing yun ay ginto at may disenyong hindi pangkaraniwan. Tila ba susi ito sa isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang ari-arian. Ang makahulugang tingin ni Anton kay Valerie habang tinatanggap ang susi ay nagparamdam kay Sari na may mas malalim pang lihim na nagbibigkis sa dalawa. Ang tunog ng mga nagtatamaang baso ng alak sa buong silid ay tila isang hudyat ng simula ng katapusan, habang ang bawat tawanan ng mga De Leon ay nagiging masakit na paalala sa kanya na ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbawi ng bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng 10 taon. Ang malalim na gabi ay binalot ng isang uri ng katahimikang tila nagbababala, habang ang lamig ng hangin sa loob ng silid ay hindi sapat upang pawiin ang matapang na amoy ng alak at banyagang pabango na dala ni Anton. Pasuray-suray na pumasok ang asawa ni Sari. Ang bawat hakbang nito ay mabigat at walang direksyon hanggang sa bumagsak ito sa kama. Sa halip na lumayo, dahil sa pagkasuklam dahan-dahang lumapit si Sari. Ang kanyang mga kilos ay banayad tila isang mapagmahal na asawa, habang dahan-dahan niyang hinuhubaran ng sapatos at medyas ang lalaking 10 taon niyang pinaglingkuran. "Anton, uminom ka muna ng tubig." Pabulong na sabi ni Sari. Bagaman, alam niyang wala nang malay ang asawa dahil sa labis na kalasingan, inayos niya ang pagkakahiga nito at tinitigan ang mukha ni Anton sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang huling patak ng awa na nararamdaman niya para sa lalaking ito ay tuluyan ng naglaho na isalin sa isang malamig at matigas na determinasyon na tila yelo. Ito na ang sandaling hinihintay ni Sari. Maingat niyang kinuha ang telepono mula sa bulsa ng asawa. Alam niyang kailangan ng fingerprint nito upang mabuksan ang mga nakakandado at masaselang impormasyon na magbibigay ng huling pahintulot sa plano ni Tita Flor. Nanginginig ang mga daliri ni Sari habang dahan-dahang inaabot ang kanang kamay ni Anton. Ang marahas na pagkabog ng kanyang sariling dibdib ay tila naririnig niya sa buong silid. Bawat pintig ay isang paalala ng panganib na kanyang kinakaharap. Gamit ang hinlalaki ni Anton, inilapat niya ito sa sensor ng telepono hanggang sa magliwanag ang screen, isang hudyat na bukas na ang pintuan ng katotohanan. Mabilis niyang pinindot ang link na ipinadala ni Tita Flor upang bigyan ito ng ganap na access sa mga bank accounts na nakapangalan sa kanya bilang ghost shareholder. Habang hinihintay ang pagtatapos ng proseso, isang file ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang digital receipt para sa isang mamahaling condominium unit sa gitna ng Makati, binili kamakailan lamang sa ilalim ng pangalan ni Valerie. Ang masakit na katotohanan ay malinaw na nakasulat. Ang perang ipinambili rito ay nanggaling sa pondo ng kumpanya na kinuha mula sa mga transaksyong siya ang nakapirma. Hindi lamang siya ginawang alipin, kundi inihanda rin siyang maging sakripisyo para sa marangyang buhay na pinaplano ni Anton para sa ibang babae. Matapos ang lahat, kumuha si Sari ng isang basang tuwalya. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mukha at mga kamay ni Anton. Ang bawat dampi ng malamig na tela ay tila tahimik na pamamaalam. Hindi niya iyon ginagawa bilang pag-aaruga, kundi upang alisin ang anumang bakas ng kanyang paghawak sa asawa at sa telepono nito. Sa bawat marahang galaw pakiramdam ni Sari, ay unti-unti rin niyang iniiwan ang 10 taon ng kanyang buhay na naubos sa loob ng mansyong yon. Bandang 3:00 ng madaling araw, nang muling mabasag ang katahimikan, ang telepono ni Anton ay muling nagliwanag sa ibabaw ng mesa dahil sa isang tawag mula sa isang hindi nakarehistrong numero. Ang mahinang pag-vibrate ng aparato sa ibabaw ng kahoy ay tila isang babalang hindi dapat baliwalain. Sino ang tatawag sa asawa niya sa ganitong oras? Habang nakatitig si Sari sa screen,
Naramdaman niya ang isang biglaang paggalaw mula sa kama. Bago pa siya makalayo, isang matigas at mainit na kamay ang biglang humawak nang mahigpit sa kanyang pulso, pinipigilan ang kanyang pagtakas. Ang mabigat na paghinga ni Anton ay biglang nagbago ng ritmo at sa gitna ng kadiliman, tila naramdaman ni Sari ang mga mata ng asawa na nakapako sa kanya. Gising na ba ang halimaw na kanyang niloloko? Nanigas ang buong katawan ni Sari nang maramdaman ang mahigpit na pagkakahawak ni Anton sa kanyang pulso. Ang init ng balat nito ay tila isang bakal na nagbababala ng kapahamakan. Subalit sa halip na isang galit na pag-uusisa, isang mahinang ungol lamang ang lumabas sa bibig ni Anton. "Sari, tubig." "Nauuhaw ako." Pabulong na sabi nito bago tuluyang bumitaw at muling lumubog sa malalim na pagkakahimbing. Dahan-dahang binawi ni Sari ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na unti-unting kumakalma matapos ang isang matinding takot. Nilisan niya ang silid bago pa man magbago ang ihip ng hangin. Dala ang lahat ng ebidensyang kailangan niya upang simulan ang paggiba sa kanilang kaharian. Kinaumagahan ang sikat ng araw ay pumasok sa malawak na bintana ng silid kainan, ngunit ang init nito ay hindi sapat upang pawiin ang namumuong bagyo sa mukha ni Doña Carmen. Habang maingat na naglalapag si Sari ng mga plato ng almusal, isang marahas na pag-vibrate ang telepono sa ibabaw ng lamesa ang bumasag sa katahimikan. Ang mukha ni Doña Carmen ay tila naging abo ng marinig ang balita mula sa kabilang linya. Ang kanilang pinakamalaking supplier, ang kumpanyang 10 taon na nilang katuwang, ay biglang umatras sa lahat ng kontrata at naniningil ng agarang bayad para sa mga nakalipas na buwan. Hindi maaari. Paanong nangyaring umatrasan sila ng walang pasabi? Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng panginginig at galit habang nakatingin kay Anton, na tila ba ito ang may kasalanan. Nagkagulo sa hapagkainan. Si Anton, na may bakas pa ng hangover, ay hindi magkandamayaw sa pagtawag sa kanyang mga tauhan. "Impossible. Baka nagkaroon lang ng problema sa merkado, ma. Gagawa ako ng paraan." Pagdadahilan nito, bagaman bakas sa kanyang mga mata ang matinding kalituhan. Sa kabilang banda, si Sari ay nanatiling kalmado. Habang nagbubuhos siya ng mainit na tsa sa tasa ni Doña Carmen, lihim niyang pinagmamasdan ang bawat butil ng pawis na namumuo sa noo ng kanyang mga kaaway. Ang bawat pag-aalala nila ay tila isang matamis na himig sa kanyang pandinig. Sinubukan ni Doña Carmen na ilipat ang ilang pondo mula sa kanilang mga emergency accounts upang pansamantalang itikom ang bibig ng mga naniningil. Ngunit nang suriin niya ang access sa kanyang laptop, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang lahat ng dummy accounts na kanilang ginagamit ay frozen. Ang bawat ng kanyang pumasok sa system ay tinatanggihan, tila ba may isang hindi nakikitang pader na humaharang sa kanila. Dahil sa matinding tensyon at pagkapahiya sa harap ng kanyang anak, ibinaling ni Doña Carmen ang kanyang galit kay Sari. Nang aksidenteng mabitawan ni Sari ang isang tinidor na lumikha ng tunog sa porselanang sahig, isang malakas na sampal ang biglang dumapo sa pisngi ni Sari. Ang hapdi ay agad na gumuhit sa kanyang balat, ngunit walang anumang emosyong bumakas sa kanyang mukha. "Ang tanga-tanga mo talaga. Kahit kailan malas ka sa pamamahay na ito, umalis ka sa harap ko." Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng puot. Tahimik na tumalikod si Sari at nagtungo sa kusina. Sa gitna ng katahimikan doon, kinuha niya ang isang platong naglalaman ng mga tirang pagkain mula sa kanilang almusal. Ang pagkain ay malamig na at hindi kasing sarap ng mga bagong luto, ngunit habang isinusubo niya ito, pakiramdam ni Sari ay naroon siya sa gitna ng isang pinakamarangyang piging. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay tila naging medalya ng kanyang papalapit na tagumpay.
Alam niyang ang bawat sampal na tinatanggap niya ngayon ay may katumbas na matinding pagbagsak para sa pamilyang De Leon. Sa gitna ng kaguluhan, nakatanggap si Anton ng isang huling balita mula sa kanilang bank manager. Ang lahat ng kanilang utang ay binili na ng isang misteryosong bagong majority debt holder. Ang taong ito na ngayon ang humahawak sa leeg ng kanilang kumpanya ay nananatiling walang pangalan, ngunit ang kapangyarihan nito ay sapat na upang padapain sila sa loob lamang ng isang gabi. Bumaling si Anton sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Mawala na tayong choice. Kailangan nating i-mortgage ang ancestral mansion para lang maisalba ang kumpanya. Iyon na lang ang natitirang ari-arian na may malaking halaga. Napahawak si Doña Carmen sa kanyang dibdib, ang kanyang muka ay puno ng matinding pagtutol. Ang mansyong yon ang tanging simbolo ng kanilang kapangyarihan at pagkakakilanlan sa mata ng lipunan. Isusuko ba niya ang kanyang tanging pinagmamalaki o hahayaan niyang tuluyang maglaho ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa gitna ng mga anino ng kanilang mga kasalanan? Ang bawat sulok ng mansyong De Leon ay tila isang malaking saksi sa 10 taon ng aking pananahimik at pagluha. Ngunit sa hapong ito, ang hanging umiihip sa loob ng malawak na sala ay tila may dalang kakaibang lamig. Nakatayo si Doña Carmen sa harap ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling rosaryo habang ang kanyang balintataw ay nakapako sa malawak na hardin na simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ang hiya o ang kanyang dangal sa mata ng lipunan ang pinakaimportante sa kanya, at ang ideya na mawawala ang lahat ng ito ay tila isang sumpa na hindi niya matanggap. Makailangan na nating pirmahan ang mga dokumento. Attorney Santos is already here. Ang boses ni Anton ay puno ng pagmamadali at pait. Ito lang ang tanging paraan para hindi tayo tuluyang mabaon sa utang at hindi kumalat sa mga kaibigan mo ang nangyayari sa kumpanya. Dahan-dahang humarap ang matanda, ang kanyang muka ay tila isang bitak-bitak na porselana sa tindi ng stress. Ang mansyong ito ang lahat sa akin, Anton. Dito ko binuo ang pangalan natin. Ngayon, isasangla natin sa isang taong hindi man lang natin kilala. Inutusan ni Anton si Sari na maghanda ng tsaa para sa kanila at sa dumating na abogado. Habang nasa kusina, dahan-dahan ang bawat kilos ni Sari. Maingat niyang inilalagay ang mga tasa sa tray. Ang kanyang puso ay tila isang payapang dagat na naghahanda para sa isang dambuhalang alon. Pagbalik niya sa sala, nakita niya ang isang lalaking naka-Amerikana, ang tauhan ni Tita Flor, na nagpapanggap na abogado ng sampaning adiba ng isang pribadong investor. Inilapag ni Sari ang tsaa sa harap ni Doña Carmen. Sa puntong ito, hindi man lang siya tiningnan ng matanda. Tila ba isa lamang siyang bahagi ng kasangkapan sa bahay. Habang iniuunat ni Attorney Santos ang mga papeles sa ibabaw ng mesa, naramdaman ni Sari ang matinding tensyon sa paligid. Bawat pahina na binubuklat ay tila isang hakbang patungo sa bangin. All you need to do, madam, is to sign here. This will guarantee the funds you need to settle your immediate debts. Ang sabi ng abogado sa isang formal na tono. Kinuha ni Doña Carmen ang kanyang gintong pluma. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita ni Sari ang isang bagay na hindi niya inakalang makikita sa kanyang biyenan, ang panginginig ng mga daliri nito. Ang matatag at mapagmataas na reyna ng mga De Leon ay unti-unti nang naglalaho. Ang gasgas ng pluma sa ibabaw ng papel ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa kanilang marangyang buhay. Sa bawat kurit ng tinta, isinusuko ni Carmen ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng halaga. Matapos ang pirmahan, tumayo ang abogado at nagpaalam, ngunit bago ito tuluyang lumabas, may iniwan siyang isang pulang sobre sa ibabaw ng mesa. A small token from my client to be opened when the time is right. Ang huling sabi nito bago nilisan ng silid.
Hindi pa man nakakabawi sa emosyon si Doña Carmen nang biglang bumukas ng marahas ang pangunahing pinto ng mansyon. Pumasok si Valerie, ang kanyang muka ay puno ng galit at ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo malayo sa kanyang datihang eleganteng anyo. Anton, ano itong naririnig ko? Lahat ng credit cards na ibinigay mo sa akin declined. My favorite boutique humiliated me in front of my friends. Sigaw ni Valerie, hindi inaalintana ang presensya ni Doña Carmen. Sabi mo, ayos lang ang lahat. You promised me a new life, but now I can't even pay for my own shopping. Tumayo si Anton, ang kanyang mukha ay namumula sa hiya at galit. Valerie, not now. We are in the middle of a crisis. Ngunit hindi tumigil si Valerie. Lumapit siya kay Sari at itinuro ito ng may pandidiri. At bakit nandito pa rin ang babaeng ito? Akala ko ba? Palalayasin mo na siya. Is she the reason why you're choosing to save this house instead of giving me what I want? Nakatayo lamang si Sari sa gilid. Hawak ang tray ng tsa habang pinagmamasdan ang pag-aaway ng dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Ang pamilyang De Leon na dati ay tila isang matibay na kuta ay ngayon ay tila isang bahay na gawa sa baraha na unti-unting hinahangin. Habang pinagmamasdan niya ang pulang sobre sa mesa, isang tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Ito na ba ang simula ng katapusan? O may mas malalim pa bang sakit na nakatago sa loob ng sobrang iyon na hindi pa niya nararanasan siya kapasongmig? Ang patuloy na pag-ikot ng mga kamay ng lumang orasan sa sala ay nag-iiwan ng mabigat na alingaw-ngaw sa buong mansyon. Kahit na nakasangla na ang tahanan ng mga De Leon at malapit na itong mawala sa kanila, hindi nagpatinag si Doña Carmen. Ipinilit pa rin itong ituloy ang isang engrandeng pagdiriwang para sa kanyang ika-60 kaarawan. Para sa matanda, mas mabuti pang mamatay kaysa malaman ng kanyang mga matataas na kaibigan na wala na silang yaman. Kailangan nilang magpanggap na maayos ang lahat. Habang nag-aayos si Sari ng isusuot ni Anton para sa gabi ng okasyon, nakapaniya ang isang makapal na sobrang papel sa loob ng bulsa ng itim na Amerikana ng asawa. Dahan-dahang kinuha ni Sari ang dokumento upang hindi magusot. Ang mga salitang nakaimprenta rito ay tila malalamig na patalim, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakasakit. Petition for annulment. Nakapirma na si Anton. Habang binabasa ni Sari ang mga nakasulat, naging malinaw ang lahat. Balak pala siyang ipahiya at formal na itakwil ng asawa sa harap ng maraming tao sa mismong party na yon upang bigyang daan ang pagpapakilala kay Valerie bilang bagong reyna ng pamilya. Wala ni isang patak ng luha ang dumaloy mula sa mga mata ni Sari. Sa halip na manginig o magmakaawa, naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Ang papel na ito ay hindi sumpa, kundi isang literal na susi sa kanyang kalayaan. Ang huling hibla ng kanyang pagiging pasensyosa ay tuluyan ng naputol. Tahimik siyang nagtungo sa maliit niyang kabinet. Wala siyang dinalang mga alahas, mamahaling gamit, o kahit anong regalong nagmula sa mga De Leon. Isang maliit na kahon lamang ang kanyang inimpake. Naglalaman ito ng ilang simpleng damit, lumang litrato ng kanyang ina, at ang pinunit na scarf na ginawa niyang pulseras. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siya sa silid na naging saksi sa 10 taon ng kanyang pagdurusa at pagluha. Walang galit, tanging nakakabinging kapayapaan ang bumalot sa kanyang kaluluwa habang isinasara niya ang pinto sa huling pagkakataon. Tuluyan na niyang iniwan ang kanyang pagiging alipin. Isang marangyang hotel suite sa syudad ang nag-aabang kay Sari, kung saan sinalubong siya ng mahigpit at maiinit na yakap ni Tita Flor. Ang haplos ng ginang sa kanyang likod ay tila unti-unting tumutunaw sa mga natitirang yelo ng kalungkutan sa kanyang puso. Inakay siya ni Tita Flor patungo sa isang malaking kama kung saan nakalatag ang isang napakagandang pulang gown. Ang kulay nito ay kasing tapang ng nag-aapoy na determinasyon, walang bahid ng kapangitan. Oras na para hubarin ang basahan, Sari. Hayaan mong makita nila
kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng gabing ito. Malambing ngunit puno ng kapangyarihang wika ni Tita Flor. Nang maisuot ni Sari ang pulang gown, dahan-dahan siyang lumapit sa malaking salamin. Tinitigan niya ang babaeng nasa refleksyon. Wala na ang maputlang asawa na laging nakayuko at natatakot sa bawat boses na maririnig. Wala na ang babaeng binuhusan ng mainit na kape sa burol ng sariling ina. Ang nakita niya ay isang babaeng may matikas na tindig at sa kanyang mga mata ay nananahan ang tapang at dignidad ng kanyang yumaong ina. Siya ay handa na para sa paghaharap. Habang maingat na inaayos ni Tita Flor ang buhok ni Sari, may binanggit itong isang lihim tungkol sa mangyayaring piging. May isang napaka-espesyal na VIP guest tayong inimbita ngayong gabi. Ang taong ito ang may hawak ng pinakamalaking pondo at impluwensya sa pamilya ni Valerie. Kapag nalaman niya ang totoong ginawa ng mga De Leon sa pamilya mo, tiyak na puputulin niya ang lahat ng koneksyon sa kanila. Hindi pinangalanan ni Tita Flor ang panauhin na nag-iwan ng malaking palaisipan kay Sari. Sino ang makapangyarihang taong ito na magiging huling pako sa kabaong ng pamilya ng kalaguyo ni Anton? Samantala, pabalik sa mansyon ng mga De Leon, ang katahimikan ng paghahanda ay giniba ng matinis at galit na sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang mamahaling bestida ay gusot pa at walang sinumang katulong ang naghanda ng kanyang mga gintong alahas. Paulit-ulit niyang isinigaw ang pangalan ni Sari upang pagalitan ito, ngunit walang anumang sumasagot mula sa mga pasilyo, kundi ang kanyang sariling alingawngaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ng matanda ang matinding pagkataranta at inis. Nasaan na ang alipin na laging nakayuko sa kanyang paanan at bakit wala ito sa oras na pinakakailangan niya? Ang marangyang bulwagan ng isang kilalang hotel ay napuno ng mga kinang ng diamante at huwad na mga ngiti. Sa kabila ng naghihingalong estado ng kumpanya, nagawa pa rin ni Doña Carmen na magdaos ng isang engranding piging para sa kanyang ika-60 kaarawan. Nakatayo ang matanda sa gitna ng mga matataas na panauhin, buong pagmamalaking ipinagmamayabang ang kanyang mga koneksyon, habang sa di kalayuan ay magkaakbay sina Anton at Valerie. Ang dalawa ay tila mga hari at reyna ng gabi, umaani ng mga pagbati at papuri mula sa mga taong walang kaalam-alam sa nabubulok na pundasyon ng pamilya De Leon. Ang bawat pag-ikot ng mga serbidor na may dalang mamahaling alak ay tila nagtatakip sa katotohanang ang lahat ng nakikita nila ay nakatayo na lamang sa isang malaking kasinungalingan. Sa kalagitnaan ng pagtataas ng baso ni Doña Carmen upang magpasalamat sa kanyang mga bisita, dahan-dahang nahawi ang malalaking pintuang kahoy ng ballroom. Ang marahas na paggalaw ng pinto ay sapat na upang agawin ang atensyon ng lahat ng naroroon. Mula sa labas humakbang papasok si Sari. Wala na ang kupas na damit at nakayukong ulo ng isang aliping asawa. Suot niya ang isang nag-aapoy na pulang gown na humuhubog sa kanyang matikas na tindig. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng elegante at ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng isang malamig, ngunit nakakapapasong kumpiyansa. Sa kanyang tabi ay naglalakad ng buong pagmamalaki si Tita Flor, ang babaeng nagsilbing kalasag at espada ni Sari. Isang alon ng pagbulong-bulungan ang mabilis na gumapang sa buong bulwagan. Namutla si Doña Carmen, ang kanyang pilit na ngiti ay mabilis na napalitan ng matinding galit at pagkapahiya. Hindi niya matanggap na ang babaeng inaakala niyang naglilinis ng mga banyo sa kanyang mansyon ay nakatayo ngayon sa harap ng kanyang mga kaibigan, mas nagniningning pa kaysa sa kanya. Ano ang ginagawa ng basurerang ito rito? Nanginginig ang boses ni Doña Carmen habang itinuturo si Sari. Binalingan niya ang mga bantay na nakatayo sa gilid. Palabasin niyo ang babaeng iyan. She is not invited. Isa siyang malaking kahihiyan sa pamilyang ito. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, kalmadong umakyat si Tita Flor
sa maliit na entablado at kinuha ang mikropono mula sa tagapagsalita. Ang boses ng ginang ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat. Humingi kayo ng paumanhin sa ginang na ito, Doña Carmen, dahil ang babaeng ipinagtatabuyan ninyo ay walang iba kundi ang bagong may-ari ng buong estate ng mga De Leon. Siya ang formal na nakabili ng lahat ng utang na hindi ninyo mabayaran. Isang pilit at kinakabahang halakhak ang kumawala sa mga labi ni Anton. Humakbang siya palapit kay Sari, tila sinusubukan pa ring isalba ang kanyang pagkalalaki sa harap ng pamilya ni Valerie na ngayon ay nagdududa ng nakatingin sa kanya. "This is a sick joke. Sari, stop making a scene at umuwi ka na. Wala kang pera para bilhin ng kumpanya, let alone our mansion." Bilang tugon, itinaas ni Tita Flor ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagliwanag, nagpapakita ng orihinal na titulo ng Ancestral Mansion at ng mga pangunahing shares ng kumpanya. Nakasulat sa pinakamalaking letra ang pangalan ng bagong nagmamay-ari, Sari M. De Leon. Nawala ang kulay sa mukha ni Anton. Sa kanyang pagkataranta at desperasyon, napatigilin kanyang asawa, mabilis siyang lumapit at mahigpit na hinawakan ng braso ni Sari. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nanginig si Sari. Hindi siya yumuko. Tinitigan niya ang kamay ni Anton na nakakapit sa kanyang balat at pagkatapos ay tinitigan niya ang mga mata nito nang may matinding lamig. Dahan-dahan, ngunit mariin niyang ipinagpagan ang kamay ni Anton, tila ba isa itong maruming insekto na dumapo sa kanyang malinis na damit. Ang simpleng galaw na yon ay sumira sa buong pagkatao ng kanyang asawa. Umatras si Anton, tuluyang naputulan ng anumang kapangyarihan laban sa babaeng ginawa niyang sunod-sunuran. Dahan-dahang naglakad si Sari, patungo sa gitna, hawak ang isang kupas na brown envelope. Sa loob nito ay ang orihinal na dokumento ng life insurance ng kanyang ama. Nakita niya ang pamilya ni Valerie na nagsisimula nang lumayo kay Anton, pabulong na nag-uusap at halatang pinandidirihan ang iskandalong nangyayari. Ang VIP guest na binanggit ni Tita Flor na siyang nagbibigay pondo sa mga proyekto ng pamilya ni Valerie ay nakatingin ngayon nang may pagkadismaya kay Anton. Sa tindi ng kahihiyan, napahawak ng mahigpit si Doña Carmen sa kanyang dibdib. Pilit niyang hinabol ang kanyang hininga habang nanginginig na itinuturo si Sari. "Magnanakaw. Ninakaw mo ang pera namin. Wala kang utang na loob. Matapos ka naming buhayin at pakainin." Kalmadong kinuha ni Sari ang mikropono mula kay Tita Flor. Ang mabigat na katahimikan ng madla ay binasag ng isang matinis na pag-ugong mula sa sound system, isang tunog na tumagos sa bawat sulok ng bulwagan, at naghudyat na ang oras ng pagbabalat kayo ay tuluyan ng natapos. Itinapat ni Sari ang mikropono sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nangihinang reyna ng mga De Leon. Ano ang katotohanang isisiwalat niya na tuluyang magiging abo sa kaharian ng kanyang mga mang-aapi? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng marangyang bulwagan nang itapat ni Sari ang mikropono sa kanyang mga labi. Ang panliliit at takot na bumalot sa kanya sa loob ng isang dekada ay ganap ng natunaw na palitan ng isang nag-aalab na tapang na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makawala. Ang bawat pares ng mata sa silid ay nakatutok sa kanya, naghihintay sa mga salitang magpabagsak sa pamilyang matagal nang nagkukunwari sa harap ng lipunan. 10 taon panimula ni Sari, ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng kapangyarihan, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid at tumatagos sa balat ng lahat ng nakikinig. 10 taon akong pinaniwala ng pamilya De Leon na utang ko sa kanila ang buhay ng aking ina, na ako ay isang walang kwentang babae na binigyan nila ng limos. Ginawa nila akong alipin, sa mismong pamamahay ko pinagkaitan ng dignidad at itinuring na basurahan ng kanilang mga kasalanan.
Tiningnan niya ng diretso si Doña Carmen na ngayoy namumutla at nanginginig ang mga labi sa tindi ng kaba. Itinaas ni Sari ang lumang dokumento upang makita ng lahat. Ngunit ang ipinagmamalaki nilang tulong ay isang malaking pagnanakaw. Ang perang ipinambayad nila sa ospital noon ay galing sa life insurance ng aking yumaong ama. Kinuha nila ang tanging naiwan sa amin, itinago ang katotohanan at ginamit ang sarili naming pera para itali ako sa isang huwad na utang na loob. Ninakawan nila ako ng kinabukasan. Isang mabigat na singhap ng pagkagimbal ang sabay-sabay na kumawala mula sa mga panauhin. Ang matapang na pagbubunyag ni Sari ay tila isang balisong na humiwa sa maskara ng mga de Leon. Ang mayamang pamilya ni Valerie, na kanina lamang ay nakangiti sa tabi ni Anton, ay mabilis na umurong dahil sa pandidiri. Walang pag-aalinlangan hinawakan ng mahigpit ng ama ni Valerie ang braso ng kanyang anak at kinaladkad ito palayo kay Anton. Sumunod ang VIP guest na inaasahan nilang magliligtas sa kanilang kumpanya, tuluyang tumalikod at nag-utos sa kanyang mga tauhan na putulin ang lahat ng ugnayan sa mga de Leon. Ang mga pangarap ni Valerie na maging reyna ng isang imperyo ay nadurog sa isang iglap habang siya ay umiiyak na hinihila palabas ng bulwagan. Nang makita ni Anton na tuluyan ng naglaho ang kanyang mga koneksyon pera at maging ang kanyang babae, bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Ang lalaking laging nakataas ang noo at puno ng pagmamalaki ay nakaluhod ngayon sa harap ng asawang madalas niyang hiyain. Gumapang siya palapit kay Sari. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng luha ng isang duwag. Sari, parang awa mo na. Asawa mo ako. Patawarin mo ako, nadala lang ako kay mama. Siya ang nag-utos ng lahat ng ito. Wala akong kinalaman sa pagnanakaw sa pera ng ama mo. Ang mga salitang yon ay naging hudyat ng tuluyang pagkasira ng mag-ina. Ang matunog na paglapat ng palad ni Doña Carmen sa pisngi ni Anton ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, isang sampal na puno ng galit at pagkabigo. Wala kang kwentang, anak. Sigaw ng matanda, ang kanyang muka ay pumangit sa tindi ng puot. Iniligtas ko ang pamilyang ito, tapos ngayon ay isisisi mo sa akin ang lahat ng kapalpakan mo. Nag-away ang mag-ina sa harap ng kanilang mga bisita, nagsisigawan at nagsisisihan na tila mga asong ulol na nag-aagawan sa isang pirasong buto. Ang kanilang dangal at hiya na pinakaiingatan ay tuluyan ng naging abo. Pinanood lamang sila ni Sari nang may matinding awa, hindi para sa kanila, kundi para sa 10 taon na sinayang niya sa pamilyang ito. Kinuha niya ang isang opisyal na dokumento mula kay Tita Flor at inihagis ito sa paanan ni Anton. Eviction notice. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang bahay ko. Ayaw kong makakita kahit isang anino ninyo bukas ng gabi. Bago siya tuluyang tumalikod, kinuha ni Sari ang isang baso ng pinakamamahaling pulang alak mula sa kalapit na mesa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Doña Carmen, na ngayon ay nakahandusay sa sahig dahil sa panghihina. Tinitigan ni Sari ang matanda nang may malamig na kapayapaan bago niya dahan-dahang ibinuhos ang laman ng baso. Ang mapulang likido na unti-unting bumabasa sa mamahaling sapatos at damit ni Doña Carmen ay tila simbolo ng dugo ang nakaraan na tuluyan na niyang tinatalikuran. Bayad na ang utang ko? Mahinang sabi ni Sari, ngunit sapat upang ibaon ang huling pako sa kabaong ng pagmamataas ng matanda. Iniwan niya ang mikropono at naglakad palabas ng bulwagan kasama si Tita Flor. Habang binabaybay niya ang mahabang pasilyo, ang bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa kanyang kaluluwa. Nang buksan niya ang malaking pinto ng hotel, sinalubong siya ng malamig at sariwang hangin ng gabi. Pumikit si Sari at huminga ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, walang amoy ng inaamag na papel, walang amoy ng murang kape ng pagdadalamhati,
at walang amoy ng banyagang pabango ng pagtataksil. Ang hangin ay malinis kasing linis ng kanyang bagong simula. Sumakay si Sari sa naghihintay na sasakyan habang ang alingawngaw ng pag-aaway ni na Anton at Doña Carmen ay unti-unting lumalabo at natatabunan ng katahimikan ng gabi. Tumingin siya sa labas ng bintana habang umaandar ang sasakyan papalayo sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang mga luha ay sa wakas ay pumatak mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Ngayong malaya na siya sa mga tanikala ng nakaraan, saan siya dadalhin ng bagong umagang naghihintay sa kanya? 1 taon na ang lumipas, simula nang gumuho ang kaharian ng mga De Leon. Ang sikat ng araw ngayong umaga ay malambot at mapag-aruga, tumatagos sa salamin ng isang maliit ngunit masaganang tindahan ng mga bulaklak. Wala na ang amoy ng inaamag na papel at alikabok. Ang hangin ngayon ay puno ng matamis na halimuyak ng mga rosas, sampagita at mga sariwang dahon. Nakatayo si Sari sa likod ng counter, maingat na nag-aayos ng mga bulaklak para sa isang parokyano. Ang tindahang ito ay ang matagal ng pangarap ng kanyang yumaong ina, isang pangarap na tinupad niya gamit ang perang nabawi niya mula sa mga taong umabuso sa kanila. Minsan nakakarating kay Sari ang mga balita tungkol sa mga taong minsan niyang tinawag na pamilya. Nakulong si Anton dahil sa patong-patong na kaso ng tax evasion at pandaraya sa mga investor. Ang lalaking laging nakasuot ng mamahaling Amerikana ay natutulog ngayon sa malamig at siksikang selda. Si Doña Carmen naman ay pinalayas mula sa mga paupahang bahay hanggang sa mapadpad sa isang masikip na squatter. Ayon sa mga kwento, tuluyan ng nawala sa sarili ang matanda. Madalas itong makitang nakasuot ng marumi at punit-punit na bestida, nakikipag-away sa mga kapitbahay at patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang nawalang mansyon at ang kanyang hiya. Napatawad na ba niya ang mga ito habang pinagmamasdan ni Sari ang kanyang sariling refleksyon sa salamin na puno ng kulay at buhay? Napagtanto niyang hindi niya kailangang pilitin ang sarili na magpatawad upang sumaya. Hindi niya pinatawad ang kanilang kalupitan, ngunit pinalaya na niya ang kanyang puso mula sa galit at paghihiganti. Wala siyang naramdamang tuwa sa kanilang pagdurusa, kundi isang tahimik na pagtanggap na ang lahat ng tao ay aani ng kanilang mga itinanim. Sila ay mga multo na lamang ng isang saradong kabanata. Natagpuan na ni Sari ang tunay at ganap na kapayapaan, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagyakap sa kanyang sariling kalayaan at pagbuo ng buhay na walang sinasandalan. Ang banayad na pagbukas ng pinto ng tindahan ay nagpasok ng isang pamilyar at nakakapanatag na presensya. Pumasok si Tita Flor, may dalang 2 tasa ng kape mula sa isang sikat na kapihan. Ngumiti si Sari at lumapit sa ginang na itinuring na niyang pangalawang ina. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa gilid ng mga namumukadkad na orchid. Dahan-dahang hinigop ni Sari ang kape. Kung dati ang mainit na kape ay nag-iwan ng paso sa kanyang muka at nagpaalala ng matinding kahihiyan sa burol ng kanyang ina, ngayon ang init nito ay gumagapang sa kanyang dibdib bilang isang matamis at nakakapayapang yakap ng bagong umaga. Sa gitna ng kanilang masayang kwentuhan, isang magandang paru-paro ang pumasok mula sa nakabukas na bintana. Lumipad ito ng dahan-dahan hanggang sa dumapo sa paboritong orchid ng kanyang ina. Tinitigan ito ni Sari nang may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Sa wakas, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa pang-aabuso. Ang pagiging martir ay hindi kasing kahulugan ng pagmamahal, at ang tunay na utang na loob na dapat niyang bayaran ay hindi sa mga taong nanlinlang sa kanya, kundi sa kanyang sarili at sa mga magulang na nangarap na makita siyang masaya malaya at namumulaklak sa kabila ng mga bagyo ng buhay.